Hello, magandang umaga. Tanghali na pala. Gaya ng pangako ko sa inyo, i-reveal po natin ngayon kung sino yung original na born again. Marami po kasi ngayon nag-aangkin na sila born again na mga miyembro. Aalamin natin kung talaga sila ang tinutukoy sa Biblia na born again. Yan. Kasi po itong born again na po ito, nag-umpisa po ito sa South America eh. Marami po mga born again dyan na kanya-kanyang miyembro. Pero isa ang pastor, si Jesus, pero iba-iba sila ng teaching o paniniwala tungkol sa born again. Kaya kahit dito po sa Pilipinas, napakarami mga born again. Sila daw po mga pinanganak na muli upang maligtas. Yan. Sabi naman born again sinasabi po na once a safe, always safe. Kahit hindi na raw mangaral, hindi na raw gumawa ng mga hakbangin tungkol sa gawain tungkol sa Panginoon Diyos. Kasi once a safe, pag nag-born again ka, safe na daw yun. Ayan. Ayan, marami po nag-aangking Kristiyano dito sa sangkakristyanuhan na mundo natin. Sabihin po ng sangkakristyanuhan, mga peking Kristiyano na nag-aangkin lang. Ngayon, alamin po natin kung sino talagang born again. Kahit saan po lupalop, pagkalat po yung mga born again na yan eh. Iba-iba po sila ng mga pangalan tinatag. Pero isa rin ang layunin. Born again, it means hindi na sila po Katoliko. Pero may mga born again na nagdidiwang din ng Pasko. Ayan, may nagdidiwang din sila ng mga paganong pagdiriwang kagaya naman sa Katoliko. Ayan. Suriin po natin talaga kung sino po talaga ang mga born again na tinutukoy sa Biblia. Ito po ba'y legit o hindi? Ito po patutunayan ko sa inyo. Kung may Biblia po kayo, sundan po ninyo ito, no? Ipakikita po ko sa inyo dito sa awit 14. Tandaan niyo po awit 14. Kailangan ko pong sa oras na to, kailangan ko po ngayon magbitbit ng Bible to cease to believe. Baka sabihin niyo, invento ko lang, sarili ko lang idea, sarili ko lang karunungan ang pinagbabatayan natin. Ito po Bible po ang tatanungin natin. No? Ito po, dito po ito pakita ko sa inyo sa Apocalypse 7. Ito po, ano? Tingnan po ninyo, no? Ito po. Ayan po siya. Ayan. 14, 1, 2, at 3. Ayan po, tandaan nyo. Ayan po, ayan mga original na mga born again na sinasabi. Ngayon, babasahin ko na po para malaman natin kung sino talagang tinutukoy na born again. Ito po, ako lang po babasa kasi baka hindi nyo nakikita. Ayan. Ayan po yan. Tingnan nyo. Ayan. Binabanggit po dito sa uno, sabi po kasi po itong Apocalypse, si Apostol Juan po ang huling apostol na nabuhay at huling namatay. Pinakita po sa kanyang Diyos at Panginoong Diyos natin na ang mangyayari sa hinaharap. Kaya ito po yung witness, kaya po ito ay pahayag ni Juan, Apocalypse sa ibang salita ng salin ng Bible. Ito akan po King James version. Ito po. At tumingin ako. Narito ang kordero na nakatayo sa bundok ng Sion. Ayan po. Ang kasama niya po ay 144,000. Tandaan niyo mga sister na may pangalan niya at pangalan ng kanyang ama na nasusulat sa kanya-kanyang noo. May mga pangalan po ng ama na sulat sa kanyang mga noo. Yan. At narinig ko isang tinig na mula sa langit na gaya ng nagastas sa maraming tubig at gaya ng ugong at malalakas na kulog. At ang tinig ng aking narinig ay gaya ng mga manunugtog ng alpa na tumutugtog na kanilang alpa. At sila ay nag-aawitan. Pansinin nyo nawari isang bagong awit sa harapan ng luklukan at sa harapan 4 na nilalang ng buhay at ng matatanda. At sino man ay hindi maaaring matuto ng awit, kundi ang 144,000
144,000 lamang. 144,000 po. Ito po. Dito po sa 14, tres nga po yung korupto ngayon. Sa Makatwid ay siyang binili mula sa lupa. Ito po 144,000. Pinagkalooban po itong bilhin sa lupa. Bakit po? Ito po dito sa tuloy natin sa 4. Ito po. At mga ito hindi nang hawa sa mga babae sapagkat sila ay malilinis. Ang mga ito ay nagsisunod sa kordero. Saan man ang pumaroon. Ang mga ito ay binili sa gitna bilang at binili sa gitna ng mga tao. Binili po sila sa gitna ng mga tao hindi sa pangalahatan tao. Binili po sila, no? Maging mga pangunahing bunga ng Diyos at sa kordero. Pangunahing bunga na sila po ng Diyos at ng kordero. Yung Diyos po yung Ama, ang kordero po si Jesus. At sa kanyang may bigay, walang masumpungan kasinungalingan. At sila yung mga walang dungis. Ito po yung tinutukoy po. At nakita ko isang anghel lumilipad sa ibabaw ng langit na may mabuting balita na walang hanggan upang ibalita sa mga nananahan sa lupa sa atin sa bawat bansa, wika at bayan. Nakita niyo na, ito po. Sila'y nag-aawitan sa harapan ng apat na matatanda. Isang bagong awit. Sino man ay hindi nakakaalam ng bagong awit kundi ang 144,000 po lamang na binili bilang pangunahing bunga ng Diyos sa lupa. Binili po sila. Kung pagkasabot tinubos, binili. Ayan. Bakit po sila? Sila lang ba anak ng Diyos? Sila hindi nagsinungaling, hindi sumamba sa hayop. Ayan po, ayan. At walang bahid dungis. Ayan po. Oh, at ito'y binabalita ng anghel sa lahat ng nananahan sa lupa upang ipaalam. O yan. Upang ipaalam sa lahat ng nakatira sa lupa. Ngayon, iisipin natin. Isabihin po, sila po yung aakyat sa langit, 144,000. Yan po, binili po, tandaan nyo, binili, may tatak sa kanyang loob. Alam po nila yung awit. Siguro kayo, kung alam nyo awit, baka kayo. Pero ako, hindi ko alam ang awit. Ayan, yan. Kung isipin natin, napakapalad naman nila, sila lang ba aakyat sa langit? Paano naman tayong individual na maraming nakatira dito sa lupa? Saan naman tayo ilalagay? It's unfair para sa Diyos. Ito po yun, no? Dito po sa talatang 5 po. Ito po. 5. Ayan. Ayan. Ito po, talatang 5. Yung paglalagyan natin. Ayan, talatang 5 po. Ayan, nakikita nyo sana, no? Kasi ano po, ano. Ayan. Babasahin ko na po para maintindihan ninyo. O. Ayan. At pagkakuha niya ng aklat, ang 40 lang na matatanda ay nagpatira pa sa harapan ng kordero na ang bawat isa ay may alpa at mga kanyang mga kamay. Ayan. At mangkok, laginto, na puno ng kamangyan na siyang panalangin ng mga banal. Ito po. At sila'y nag-aawitan ni isang bagong awit na nagsasabi, ikaw ang karapat-dapat na kumuha ng aklat at magbukas ng mga tatak nito. Sapagkat ikaw ay pinatay dahil binili mo sa sarili mong dugo ang mga tao sa bawat angkan, bika at bayan. Yan. At sila'y iyong ginawang kaharian sa mga saserdote. Sa aming Diyos, sila'y nag-aari sa ibabaw ng lupa. Ayan. Yung pong 144,000 na po ito. Ito po yung maghahari sa ibabaw ng lupa. Bagamat sila po nasa langit, kasama mo po si Jesus, ito po tayo individual na hindi aakyat doon. Dito po tayo sa lupa. Sila po ang magiging gobyerno natin. Sila po ang binigyan ng kapasidad na para maghari. At sinabi, dito po, saan ba ito kukunin? Sa isang bansa? Hindi po. Bawat bansa, wika at bayan po yan. Kung ano man pong individual na saan nakatira yung mga 144,000, sila po yun. Yan, hindi po sa Pilipinas, hindi po sa baka meron sa Pilipinas o sa Amerika kasi 144,000 eh.
Bawat wika, bansa at bayan. Ayan po yan. Ayan. Ito po, no? Ayan. At sila, ano paghaharian po nila, yung pong, yung paghaharian po nila, ito pong nalabi ng mga tao dito sa lupa. Sila yung maghahari, tayo ang paghaharian. At ilan ba ang bilang ng paghaharian dito sa lupa ng diyak sa langit? Sinasabi doon sa Apokalipsis, sila'y kasindami ng buhangin sa dagat. Kaya natin bilangin yung buhangin, so hindi po natin mabibilang yung buhangin. Ayan po yan. Ito po ang tinutukoy ito. Ito po ang original na born again. Pero may nagsasabi po na ito raw ay nakalipas na. Sabi ko nga, paano mangyayari? Nag-umpisa pa. Binasaan po niya ako ng Bible. Tinukoy po niya po itong Apokalipsis din niya ako tinira. Sa 7 po. Yan. Kita po ba nyo? Yan. Sa 7. Yan. Binabanggit po dito, sinasabi niya 144,000 is absolute, lipas na daw po. Oh. Dito po Ayan, basahin po na ito At narinig ko sa bilang ng mga tatataka na 144,000. Ba, pareho nga po. Ang natatakan sa bawat angkan ng mga anak ng Israel. Angkan ng mga anak ng Israel. Supposed to be, sa Israel po ito. Hindi po ito bawat bansa, wika at bayan. Ito po. Ayan. Sa angkan po ito ni Huda, 12,000 ang tinatakan. Sa angkan ni Ruben, 12,000. Yan po yan. Sa angkan ni Gad, 2,000. 12,000. Ni Aser, ni Neptar, ni Manases, ni Simeon, ni Levi, ni Isakar, ni Sabulon, ni Use, at Benjamin. Tigla 12,000 po ito, mga friendship. Ang kabuuan po ito, 144,000 as the same number ng 144,000 dun po sa Bagong Tipan. Kasi ito po itong absolute na sinasabi nila 144,000 absolute. Oo, tama po ito, 144,000. Ito po ay absolute. Pero po binabanggit po dito sa nakita ni Juan, 144,000 din sa bawat bansa, wika at bayan. Nakita niyo liwanag ng aral? Ayan po, Apokalipsis po yan. Ito mangyayari po ito sa inaharap. Sila po yung maghahari sa ibabaw ng lupa bilang pangunahing bunga ng Diyos. Ayan po yan. Ayoko sanang gumamit ng Bible Baka sabihin nyo naman sa isip ko lang naman yan. Kaya ito is to see is to believe. Buksan po ninyo 7, ano ba to? 14 po. Kung makita nyo, 14, 1, 2, 3, hanggang ano po ito? Hanggang 4, 5, 6. Ayan po yan. Dito po sa kay Levi, sa angkan ng Israel, po ito. Sa 7 po ito. Sa 7, 4, hanggang 8 po ito. Mga brother and sister fellowship. Ito po ang tinutukoy ng absolute. Dati po dapat sila. Kaya lang po, nagalit ang Diyos sa Israel Kaya po ito, hindi po ito nabuo. Kaya po ito, nung nabigo